Ang Diyos ay tumatawag ng mga lider upang manguna sa kanyang bayan. Sa pasimula sa kasaysayan ng bansang Israel, upang sila ay alisin sa lupain ng pagkaalipin, tinawag ng Diyos si Moises sa magitan ng burning bush. At ang wika ng ating Biblia, noong tinanggap ni Moises ang sinabi ng Panginoon sa kanya na kaya ng kanyang bayan patungo sa lupain ng Kanaan, ang wika ng ating Biblia sa aklat ng Exodo, Kapitulo 3, ating simulan sa versikulo 13. At sinabi ni Moises sa Diyos, "Narito, pagdating ko sa mga anak ni Israel at sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa iyo ng Diyos ng inyong mga magulang. At sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan? Anong sasabihin ko sa kanila?" Para tanggapin si Moises ng bayan, ang tanong ni Moises sa ating Panginoon, pagka ako'y tinanong ng bayan, anong pangalan ang aking sasabihin? At ang sagot ng ating Panginoon ay nasa versikulo 14. At sinabi ng Diyos kay Moises, "Ako yaong ako nga." At kanyang sinabi, "Ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa iyo ni ako nga." Ito ang pangalan ng Diyos na nais makilala sa magitan ni Moises. At ang Diyos na yung ako nga ay nagpakita kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. Subalit ang wika sa kanyang pangalang Jehova ay hindi siya nakilala. At pagkatapos mga minamahal na mga kaibigan, ang wika ng Biblia, noong ang ating Diyos ay nagkatawan tao, siya ay nagsalita. Ang wika niya sa mga Israelita o sa mga Hudyo, na bago si Abraham ay ako na nga. Kaya nga dumampot ng bato ang mga Hudyo at gustong batuin ang ating Panginoon sapagkat yung titulong yon ay titulo ng Diyos na nagpakilala sa Old Testament. At ang ating Panginoon ay nagpakilala sa Ebanghelyo na sulat ni John. At gayon din sa aklat ng Apokalipsis, isa lamang ang sumulat nito na galing sa Diyos ang pabalita, ay merong ginamit na 8 na mga kataga na ako nga ang banal na kasulatan na may kinalaman sa ating Panginoon. At sa ating pag-aaral ngayon, at hanggang sa pangatlong serya ay ating bigyan ng pansin ang mga katagang ito, ang mga titulong ito na ginamit ng ating Panginoon upang ipakilala ang kanyang sarili. Sa Bagong Tipan, narito ang pagkapakilala ng ating Panginoong Jesus tungkol sa kanyang sarili. Ang wika ng ating Panginoon sa Kapitulo 6 ng Aklat ng San Juan, versikulo 35, sa kanila'y sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom. At ang sumasampalataya sa akin, kailanmay hindi mauhaw." Kaibigan, ang wika ng ating Panginoon, "Ako ang tinapay ng buhay." At bilang tinapay ng buhay, ang sinumang lumalapit sa Kanya, ang wika ng Biblia ay hindi magugutom. Bakit ginamit ng Panginoon ang salitang ito? Ako ang tinapay ng buhay. Ang tao ay nabubuhay, kumakain siya para magpatuloy siyang mabuhay. Kapag ang tao ay hindi na kumakain, maaring mamatay siya pagkatapos ng ilang mga araw. Kaya nga, sa bawat sandali, 3 beses kumakain ang tao upang siya'y mabuhay. Kaibigan, ginamit ng Panginoon, "Ako ang tinapay ng buhay, nangangulugan." Walang panahon sa buhay ng tao na hindi kailangan si Kristo. Sa ibang bahagi ng ating Biblia, ayon sa Ebanghelyo na sulat ni Mateo,
na sinasabi, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi pa naman sa salita ng Diyos. Sa makatuwid, ang banal na kasulatan ay tinapay ng buhay. Ito yung mga salita na pinagkaloob ng ating Panginoon kung ating tatanggapin ang kanyang mga salita. Tatanggapin natin ang Kristong nagsabi, ako ang tinapay ng buhay, kailanman tayo ay hindi magugutom. At ang wika pa ng ating Biblia, at ang sumasampalataya sa akin, kailan may hindi mauhaw. Wala na tayong kailangan ng anupaman na kapag si Kristo ay nasa atin. Yan ang pagkapakilala ng ating Panginoon. I am the bread of life. Kaibigan, kailangan mo si Kristo araw-araw upang ikaw ay mabuhay sa buhay na espiritual at upang ikaw ay magmana ng kaharian ng ating Panginoon. Ang pangalawang ginamit ng ating Panginoon sa banal na kasulatan, ang wika sa Kapitulo 8 ng aklat ng San Juan, versikulo 12, muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Ano ang background nito? Bakit sinabi ng ating Panginoon na siya ang ilaw ng buhay? Ang wika, I am the light of the world. Sa versikulo 1 ng Kapitulo 8, samantalang ang ating Panginoon ng wika ng Biblia, datapwat si Jesus ay napasabundok ng mga olibo. At pagka-umaga ay nagbalik siya sa templo. At samantalang ang ating Panginoong Jesus ay nasa templo, lumapit sa kanya ang mga Pariseo, ang mga Saduceo. At dinala sa kanya ang isang babaeng ang wika nila, nahuli nila sa pangangalo niya. At ang wika ng mga taong ito na nag-aaral sa kasulatan, sinasabi di umano ni Moises na kapag ang isang tao nahuli sa pangangalo niya, kinakailangan siya batuin hanggang sa mamatay. Nais nilang ilagay sa trap ang ating Panginoon. Subalit, samantalang ang mga ito ay nagtatanong upang kanilang mahuli ang ating Panginoon. Ang wika ng ating Panginoong Jesus, ang sino mang sa inyo na walang kasalanan, siya ang unang babato. Sapagkat noon, pagka nagkasala ang isang tao, babatuhin hanggang sa mamatay. Sa kanilang patuloy na nagtatanong, ang wika ng Biblia, sumulat sa buwangin ng ating Panginoon. Marahil ang kanyang sinulat ang kanilang mga kasalanan. Sa kanilang patuloy na nagtatanong, ang ating Panginoon, sinabi niya, ang sino mang sa inyo na walang kasalanan, siya ang unang babato. At ang wika ng Biblia, mula sa matatanda hanggang sa pinakabata, silang lahat ay umalis. Sapagkat sila ay makasalanan din. At nung wala na yung mga nag-akusa sa babaeng ito na nahuli sa pangangalo niya, ang wika ng ating banal na kasulatan, versikulo 11, at sinabi niya, wala sino man Panginoon. At sinabi ni Jesus, ako man ay hindi rin ahatol sa iyo. Humayo ka ng iyong lakad, mula ngayon, huwag ka nang magkakasala. Pero bago yon, sa versikulo 10 ang wika, at umunat si Jesus at sa kanya'y sinabi, babae, saan sila nangaroroon? Wala bagang taong umahatol sa iyo? Ang wika ng babae, wala na sila, Panginoon. At pagkatapos no, sinabi ng ating Panginoon, ako rin ay hindi kita hatulan. Humayo ka at huwag ka nang magkakasala. Nanupat sa pangyayaring ito ay pinatawad ng Panginoon ang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Hindi lang siya pinatawad, kundi pa naman binigyan siya ng kapangyarihan, binigyan siya ng power para siya ay lumakad na hindi na sa kasalanan, kundi siya ilalakad sa katotohanan. Kaya nga, noong
sinabi ng babaeng ito, wala na sila Panginoon. At ang Panginoon na kapag ikaw ay lalapit sa Kanya, tinanggap mo ang Kanyang pag-ibig sa iyo. Tinanggap mo ang Kanyang sakripisyo sa iyo. Tinanggap mo ang Kanyang pagkamatay sa mundok ng Kalbaryo alang-alang sa iyo. Kaibigan, ang Panginoon ay patatawarin ka sa iyong mga kasalanan. Sa oras na iyon, ang babaeng ito ay naranasan niya ang justification by faith o yung pag-aaring ganap sa magitan ng pananampalataya. Ang sabi ng mga nag-aaral sa Biblia, na kapag ka pinag-usapan ng justification by faith, it is the declaration of God as if man did not commit sin. Para bagang ang tao ay hindi nagkasala. Subalit pagkatapos ng tao ay pinatawad ng Diyos sa kanyang mga kasalanan, kinakailangan ng taong ito ay lalakad na may pagmamahal sa Diyos. Lalakad siyang may kabanalan, kaya kinakailangan maranasan ang sinasabing sanctification by faith. Pagpapakabanal. Kaya nung sinabi ng ating Panginoon ay, ako rin ay hindi ahatol sa iyo at humayo ka, huwag ka nang magkakasala. Sa versikulo 12, ang wika ng ating Panginoon, muling ang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, ako ang ilaw ng sanlibutan. Sa banal na kasulatan ay sumulat din si John the Beloved, sa kanyang pastoral letter sa 1 John chapter 2, ang wika doon ng ating Biblia, ang sino man nagsasabing siya ay sumusunod sa utos ng Diyos, subalit napupuot siya sa kanyang kapwa, ang wika, siya ay lumalakad sa kadiliman. Subalit, ang nagsasabing siya ay nasa liwanag, siya nagmamahal sa kanyang kapwa. Ang aklat ng San Juan, Gospel of John, ay kanyang paulit-ulit na binabanggit ang pag-ibig ng ating Diyos. Kaya nung sinabi ng ating Panginoon, siya ang liwanag ng sanlibutan, ang nais sabihin din ng ating Panginoon, siya ay Diyos ng pag-ibig. At ang sino mang sumusunod sa Kanya, siya ay lumalakad na may pag-ibig. Pero kapag tayo nawapuot sa ating kapwa, tayo ay lumalakad sa kadiliman. Kaibigan, subukan mong lumakad na para bagang wala mang liwanag sa iyong paligid. Pusikit ang kadiliman. Ano kaya ang iyong maaring magawa sa iyong paglalakbay? Hindi ka makakita. Ang taong bulag, walang nakikita. Walang naaninag marahil ng anumang liwanag. Kaya nga, ang sabi ng ating Panginoon, ako ang liwanag. I am the light of the world. At ang sino mang sumusunod sa ating Panginoon, nasa Kanya ngayon ang liwanag ng Ebanghelyo. Yung pag-ibig ng ating Panginoon ay nakikita sa Kanya. Kaibigan, pagkatapos nating tinalakay ang may kinalaman sa I am the bread of life, I am the light of the world, ang wika pa ng ating Panginoon, sa pangatlong I am na ating bigyan ng pansin, ayon sa banal na kasulatan, Kapitulo 10, versikulo 7 hanggang 10, merong binabanggit ang ating Panginoon sa banal na kasulatan, ang wika, hindi pumaroon ang magnanakaw, kundi upang magnakaw, at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Versikulo 11, ako ang mabuting pastor, ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Kaibigan, ang ating Panginoon, siya ang mabuting pastor. I am the good shepherd, ang sabi ng ating Panginoon. At ang mabuting pastor ay kanyang ibinibigay ang kanyang buhay alang-alang sa mga tupa. Kaibigan, alam ni Haring David kung anong ibig sabihin ng I am the good shepherd. Sapagkat sinulat niya sa Psalms chapter 23 ang ganitong
binanggit sa Biblia, I am the good shepherd. Napakabuti kayo, kaibigan. Nanupat ang shepherd na yon, ang wika niya, wala na siyang kailangan ng anuman sapagkat ang mabuting pastol walang iba kundi ang ating Panginoon. Kapag ka tinanggap mo si Kristo na iyong tagapagligtas, kaibigan, na ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang mga tupa. Kaibigan, ang ating Panginoon, ibinigay ang kanyang buhay alang-alang sa iyo. Ang wika nga, kung ating bibigyan ng pansin, ang sinabi ng lingkod ng ating Panginoon na si Haring David sa mga awit, Kapitulo 23, narito ang sabi niya na napakaganda sapagkat nakilala niya ang ating Panginoon na bilang pastol ng kanyang buhay. Ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan. Kaibigan, kapag ka si Kristo ang nasa atin, wala ka ng kailangan ng anupaman. Sapagkat nasa Kanya lahat ang ating kailangan. Sinabi niya, ako ang tinapay ng buhay. Ako ang liwanag ng sanlibutan. Ako ang mabuting pastor. Kapag ka si Kristo ay kasama nating kaibigan, wala na tayong kailangan ng anupaman. Hindi ka matatakot sapagkat ang pastor ay nangunguna sa iyo. Ang pastor ang siyang nagbibigay ng pagkain sa iyo, kaibigan. Kaya nga, nung nasabi ito ni Haring David, wala na akong kailangan ng anupaman. Bakit? Ang sabi niya, kanyang pinapahiga ako sa sariwang pastulan. Pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na paingahan. Kanyang pinapanahuli ang aking kaluluwa. Kaibigan, ano pang kailangan natin? Siyang tinapay ng buhay, siyang liwanag, siyang ating pastor. Ano pang kailangan mo? Ang pastor, ibinibigay ang kanyang buhay alang-alang sa mga kawan. Dapat kang magkaroon ngayon ng kapayapaan sapagkat si Kristo ang iyong pastor. Kaibigan, tanggapin natin ang ating pastor na si Kristo sapagkat hindi ka magkukulang. Sa araw nito, kaibigan, kailangan mo ang mabuting pastor, ang ating Panginoong Hesus. Tayo'y manalangin. Mapagpala at dakila po naming Diyos. Napakabuti po ninyo sa amin. Ang aming pangangailangan sa araw-araw ay inyo pong pinagkakaloob. Ang sanlibutan ay punong-puno ng kadiliman, subalit ang aming Panginoon siyang ilaw ng aming buhay. Siyang aming pastor, at kami ay hindi magkukulang. Pagpalain ang aking kaibigan na nakikinig at nanonood sa magitan ng telebisyon. Ingatan po siya, O Diyos, pagpalain siya. Salamat po na inyo pong ipinalasap sa amin ang inyong pag-ibig, ang inyong kadakilaan sa bawat isa. Salamat po sa inyong pagtugon sa aming panalangin, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, maraming salamat. Ikaw ay aking nakasama sa ating pag-aaral. Hanggang sa muli, ikaw ay aking makakasama sa ating pag-aaral kasama ng iyong buong sambahayan.